Kaya nga siguro 'to yung sinasabi nila, wala pa namang sinasabing kasalanan ba't nakakulong na. Eh, paano mo 'to mai-equate mga ka-clear, dun sa mga kaso na no bail recommended, like kidnapping, RAPE, 'di ba? Plunder, oh, 'di pa naman din sila naaakusahan, 'di ba? 'Di pa sorry, hindi pa naman din sila nahuhusgahan na may kasalanan, pero nakakulong. So, parang sa akin, parang sabihin wala pa namang kasalanan si dating Pangulong Duterte, hindi pa naman siya nahuhusgahan, eh, 'di ba? Bakit kailangang ikulong na? Ikumpara na lang natin sila dun sa mga no bail recommended na cases, 'di ba? Yung mga heinous crime, kidnapping, 'di ba? Yung iba naman, oh, eto halimbawa na lang, best example ito mga ka-clear. 'Di ba nakakulong si Hubert Webb ng matagal, o ilang taon sa kulungan, tapos pagdating sa Supreme Court walang kasalanan, pero nakulong, 'di ba? So, gano'n din naman dito sa'tin, eh. So, hindi ko alam kung papaano 'to ine-explain nila na wala pang kasalanan, ba't nakakulong na. Oh, si Senator Leila de Lima, yeah, oo, ba't pala ako lumayo, ayan pa pala si Senator Leila de Lima. O ba't hindi mo kinuwestiyon dati, 'di ba? Di nila kinuwestiyon, nakakulong siya, oh. Yun pala walang kasalanan. Gawa-gawa the worst, gawa-gawa yung kuwento. Oh, gumawa ng intriga, tapos nagplanta ng ebidensya. Oh, saan ba sila eksperto? 'Di ba yun yung dahilan, eh, bakit mo pinapatagal pa, 'di ba dapat kumpleto na yung mga dokumento mo bago ka nag-file ng motion for interim release or request for interim release. Yun ang sabi ni Attorney Arero kay Attorney Kaufman. Oh, 'di ba? Sabi niya pinapatagal mo lang, eh, dapat nung pinile mo yan dapat may lahat na ng dokumento mo. Ngayon magpapa-release ka ay magpapa-postpone ka na wag mo munang desisyonan kasi may mga dokumento pa kayong gagamitin? Oh, so tingnan natin may bago nga bang dokumentong ginamit dito. Kasi iniisip natin ang gagamitin niya yung galing kay Amy Marcos, yung galing sa House, tama ba? Sorry, sa Senado, 'di ba? Yun, alam ko more on the hearing kay Amy ang gagamitin nila, eh. So tingnan natin. Duterte's defense lawyer renews his request to the International Criminal Court for the interim release of the detained ex-Philippine president. Nicholas Kaufman says Duterte's presence at his confirmation hearing next month may be waived. Kaufman also says Duterte may attend it via video conferencing. Bakit may be waive? Sige, tuloy natin, ha. He rejects the prosecution's claim of a requirement for an ad hoc cooperation agreement. Duterte's lawyers previously asked the ICC pretrial chamber to suspend its ruling under petition for interim release. Yun yung sasabi ko kanina, di ba mga ka-clear? Supposed to be dapat i-decide na yan, pero sabi, wait, hold. Hold muna. Hold first. Kasi, meron nga daw dokumento. Yun na. Kaya medyo nagsintirto si Harry Roque na akala ko ba nagmamadali tapos ngayon ipapa-hold nyo ang pag-resolve sa interim release. Lahat naman tayo gusto dito makalaya si dating Pangulong Rodrigo, si Tatay Digong nila, di ba? Until they've acquired all necessary information. Duterte was brought to the ICC in March to face trial for crimes against humanity. Share ko to. Silang pala yun. Okay, dito tayo. Rodrigo Duterte reiterates his request to the International Criminal Court to be temporarily free. The heavily redacted request alludes to a final report that would allegedly show Duterte is not capable of hiding from the law, obstructing the investigation by intimidating witnesses, and committing the same alleged crimes. Under ICC rules, if those three risk factors are present, a suspect cannot be temporarily released. Victims and the prosecution have already opposed the request, adding delays would be prejudicial to the case. Heavily redacted, maraming inumit. Hindi nilagay. Yun. Report that would allegedly show Duterte is not capable of hiding from the not capable of hiding from the law. So, hindi siya magtatago. Parang wala naman dinagdag, mga ka-clear. Ito naman yung dati niya na. So, ano ang pwedeng mangyari kapag nasa Davao siya? Yung kayang mga supporter niya at panahon na dapat siya ay hulihin, dalhin ulit sa ICC.
ano ang gagawin? Isu-surrender kaya siya o ilalaban siya? Katulad ng ginawa nung unang-unang araw na siya ipadala. 'Di ba? Unang padala sa ICC. Questionable yun mga ka-clear. Kasi ngayon pala alam niyo, nakikita niyo na kung anong ginagawa ng mga ibang DDS, 'di ba? So, kapagka ba na ito'y pinalaya at nadala sa Davao, isu-surrender ulit nila? 'Di ba? 'Di ba? Pero ngayon siyempre pakita dapat maamong tupa sila. Na susunod sila sa lahat ng sasabihin ng ICC, mapagbigyan lang sila sa temporary release. 'Di ba? Ayan oh. Na press conference on Friday, Duterte said international prosecutors will never have jurisdiction over him in a million years. So hanggang ngayon naman alam nila walang jurisdiction, 'di ba? Paano makukonvince ni Atty. Kaufman na babalik si dating Pangulong Duterte? Lalo na ngayon, merong sinasabi si dating si VP Sara na yung 16 million na bumoto mag-jailbreak. Paano yun? Paano ka mapapaniwalaan na susunod ka sa utos ng ICC kung mismong ICC sinisiraan ni VP Sara sa Australia, kung di ako nagkakamali sa Australia. Sabi niya doon, pinapahirapan or hinaharas ng ICC yung tatay niya. Kaya yung ibang ginagawa ng mga DDS, I think, pati ng pamilya ni dating Pangulong Duterte, baka maka-apekto sa request na to Ayan Kin of EJK victims plan to sue Duterte supporters for threats. Online. Ito na basahin natin kasi mga bayan. Kin of EJK victims plan to sue Duterte supporters for threats. Online harassment. Diba? Unsilencing the voices of EJK surviving families. Okay? Ayan nagrereklamo ito, yung mga witnesses kasi, hinaharas sila. Bakit hindi mapagsabihan? Ito lang naman mga clear. Madali mo naman pagsabihan yung mga reporters mo, wag kayo makialam dito. Kaso ito ng tatay ko, sa naming pamilya to, mga DDS, wag na kayo makialam dito. Hindi naman nila pinipigilan. O siya pa nagpo-promote, i-jailbreak. Diba? O kasi dito, hindi daw siya magsusorry Shifting focus to the Philippines now, former President Rodrigo Duterte says he has no regrets over his bloody war on drugs, even as he faces crimes against humanity charges at the International Criminal Court in The Hague. The ICC accuses him of criminal responsibility for at least 43 murders. He will not apologize, sabi niya. Okay? Next, ito. Una not hiding, not into hiding, investigation. He will not obstruct the investigation by intimidating witnesses. Diba? Okay? And committing the same alleged crimes. Hindi daw niya ikukumit yung same crime, alleged crimes. Okay? Hindi niya ikukumit yung same alleged crimes. So, killing yun. Pero paano ito, mga ka-clear? Diba? Hindi niya kasi siguro akalain mangyayari ito, mga ka-clear, na siya ay mapupunta sa ICC. Never. Maybe never in his wildest dreams. As a mayor, I will double drug war kills. Okay lang yan, November 15, 2024. Di ba? Nung tumatakbong pagka-mayor. Tapos ngayon sasabihin niya na he will not do it again. The same alleged crimes. Nangako ka, as mayor, I will double drug war kills. Di ba? The moment I return as mayor, I will just double it. He told officials and members of the House of Representatives Quad Committee on Wednesday at a hearing on his brutal drug war that claimed the lives of more than 7,000 people based on official figures. Critics say the figure is closer to more than 20,000. I will admit, that I ordered them, policemen, to go after drug manufacturers, including big-time drug distributors. I would let them all be killed. 2024 lang yan. If ever I will again have the chance to become president, then I will surely make up for it. Don't destroy my country. Ito na naman siya. Don't destroy my country. I will have you all killed. Pero yung ibang mga malalaki na involved sa droga, like Michael Yang, wala naman. Hindi naman na-kill. Diba? Ito pa. Diba? So yan So paano hindi ka gagawa? Nangako ka, gagawin mo doble pa. Ito pa mga clear.
Diba sabi niya ano, hindi siya magtatago. Diba? Hindi siya magtatago. Diba sabi niya? March 11, 2025 to. You will just have to kill me. Former President Rodrigo Duterte, who had previously challenged the ICC to investigate him, struck a different tone upon his return from the weekend trip to Hong Kong. You will just have to kill me. Diba? Duterte arrived in Philippines on March 11 and was met by several police personnel at Aquino. Ayaw niya sumoma, di ba? You just have to kill me. So, paano ito masasabi? Ha? Paano masasabi na nababalik ka? Kung ganito yung mindset mo, yung paniniwala mo na walang jurisdiction, ayaw mo magpasako sa ICC, tapos ayaw mo magpa-aresto dahil you just have to kill me. Diba? Balintuna eh. It's the opposite ng sinasabi ni Atty. Kaufman. Yun ang problema, di ba? Lahat ng mga sinasabi ni Atty. Kaufman, opposite sa dating sinabi ni dating Pangulong Duterte. O, sige, pakinggan naman natin mga clear, anong strategy nila sa darating na hearing. Okay? Ito, pakinggan natin. O, pursuant to Pretrial Chambers email order dated 14 August 2025. Kailan to? 5 hours ago lang mga clear. And subject to other issues regarding prior determination, the defense hereby provides the following observations on the organization of the hearing on the confirmation of charges. September na yan. Okay. Yan. Okay. The defense envisages expending 30 minutes for its opening. Ito daw yung nakikita nilang gagawin nila. Ito yung na-view nila na gagawin nila. Plano nila. 30 minutes for its opening statement and 30 minutes for its closing statement. Okay? Tapos, ano sunod ang gagawin? In its oral presentation, which will last 3 to 4 hours tagala, the defense will expand inter alia on a number of core legal issues which concern the modes of liability imputed to Mr. Duterte and the contextual requirements of crimes against humanity. Feeling ko mga clear, feeling ko lang na pwede lang gamitin dito, sasabihin nila pinopolitika si dating Pangulong Duterte. Nasabi na kasi ito ni Kaufman na ang prosecutor niya talaga ay yung tao sa palasyo, sa Manila, nakaupo. Referring to PBBM yun. So, imagine mo will expand on number of core legal issues which concern the modes of liability imputed to Mr. Duterte. So, i-deny nila yung killing, of course, i-deny nila, never nangyari. At kaya kailangan lang siyang dalhin, ay pinopolitika siya, nakaupo sa Manila. Pero tingin ko lang mga ka-clear, ito kasi ang plan nila for September 23. Ang feeling ko dito, kung yun ang gagamitin niya, liligwak yun, liligwak. Bakit? Kasi 2017, nag-file ng kaso itong mga taong ito, yung na-involved, yung mga biktima, yung mga kamag-anak ng biktima. So 2017, hindi pa Pangulo si dating Pangulo, hindi pa Pangulo si Pangulong Marcos Jr. Diba? So ibig sabihin, nag-exist na yung case na yan, nag-i-investigate na yan, inaway-away pa ni dating Pangulong Duterte. Diba? Minura-mura pa. Ano sasampalin? Basta minura niya yan. Diba? So, paano niya makukontribute ito sa ganung sitwasyon na pamumulitika? Diba? Paano, diba? Paano niya magagamit yun? Isa sa mga depensa niya yan. Okay? Okay. Tapos, tuloy tayo. Nasa yun? Yun. And the contextual requirements of crimes against. So, titignan nila yung mga requirements para ma-convict. Diba? Titignan yung mga requirements kung kailan dapat ma-convict ang isang tao ng crimes against humanity. So, titignan nila siguro yung mga elements na ito naman ay hindi nagpo-fall under crimes against humanity. Diba? At ginawa,
Pero hindi niya pwedeng sabihin na ginawa niya yun, eh. To save our country from drug dealers. Stop them from destroying our country. Mukhang malabo yun. Diba? Kasi even if you do not have, your country does not have any death sentence, death penalty, wala kang karapatan magsistensya ng kamatayan. Pangalawa, tingin ko, isa sa mga gagawin nila, hindi nila aaminin talaga. The way I see it, hindi nila aaminin. Okay? Kasi ang palalabasin nila yan, kung may gumawa ng pulis, yung pulis ang may involved. Hindi ang dating Pangulong Duterte. Ang problema, nagsalita naman si dating Pangulong Duterte, pero syempre hindi naman parte ng cross-examination yun. Kahit anong admission ang ginawa niya dyan, dapat i-prove pa rin yun sa court. Ibig sabihin niya, no, I'm just joking. Yung prosecution ngayon has to convince the court, kumbaga meron siyang ebidensya na talaga siya yung pumatay. So, pwedeng depensa yun, mga ka-clear. Pwedeng depensa yun. Yung mga close-in o yung mga malalapit talaga kay dating Duterte at napapakita ng mga malalapit na yun na sila ay tao ni Duterte at sila yung inutusan, pwede yun. Magmamatter yun. Diba? Kumbaga may personal knowledge sila na siya yung nag-uutos. Pero dapat, yun, malalimang pag-cross-examine yun. For the sake of clarity and the historical record, Mr. Duterte did not commit. Ayan na nga ba? Mr. Duterte did not commit any criminal offense. Ayan na, sabi na nga ba, di-deny Mr. Duterte served his country and, sabi na nga rin for the love of the country, di ba? Mr. Duterte served his city and country faithfully and with pride for many years. Diba? Yun. Sabi nila, sa tinagal-tagal na yan, sabi nila, matagal na ginagawa yan, pwede DS, ba't hindi nila nagsampa ng kaso sa Pilipinas? Never. Diba? Yun lang, mga clear. So, ang strategy ngayon dito ni Kaufman, pinupolitika siya, wala siyang ginawang krimen, napopolitika siya, tapos, so tingin ko yun. Ano pa ba? Wait, nag-iisip pa ako. At anumang ginawa niyang war on drugs is all about for the country. Pero never niya sabihin na nag-utos siya pumatay. Kaya lang, paano magagamit ngayon ng prosecution yung mga admissions niya sa Senado? At sa mga mga clear, marami din kasi siyang in-admit sa mga reporters. That's admission. Admission nagagamit yan. Pero siyempre dapat metikuloso. Paano itong magagamit. Okay, mga ka-clear?